Commissioner? Good morning po, Ka-Orly at sa ating mga kababayan. Ah, Magandang umaga po. bago ko lang ho puntahan yung naging balita ho kahapon yun natukol sa Cebu sa isang shipment. Pwede bang pakilinaw po kumusta na ho ba yung nangyaring pag-auction, yung natitirang mga sasakyan ng mga taong involved sa flood control. May nabili ho ba o kasi ang pinakaling balita ipinospone. Bakit daw ipinospone? Patutuloy ho ba ito sa petsang kung kailan ito pinagpaliban, Commissioner? Oo, ano lang po, mayroon lang ho kasing kailangan pa ho natin bigyan ng pagkakataong yung ilang sasakyan na idagdag. Pero itutuloy naman po yan ang utos ko po sa ating mga kasamahan. Aha. Gawin pong minimum at the latest every 2 weeks talaga yan para maubos. Hindi lang naman po yung mga Diskaya cars. Okay. Marami pa po tayong mga dapat ipa-auction doon upang mapakinabangan naman po natin yung mga nahuling mga sasakyan. Linggo-linggo na po yung target po namin na ma-auction po yan. Okay. Yung iba ho kasi napapansin ko, yung ibang medyo abot kaya, yung ibang pwedeng pagdaanan ng salapi, wala akong problema. Pero yung ilang mga sasakyan na talagang pagkamahal-mahal at nabibili lamang yan ng medyo may kayang mga tao, hindi rin ito interesado dahil baka hindi raw magipaganda ang imai sa kanila. Totoo ba yun? Mahirap bang isalya o ibenta o i-auction yung mga medyo mga mahaling uri ng nandiyan pong ino-auction ninyo, Commissioner? Ganun po talaga eh. Medyo mahal po talaga. Hindi naman po natin pwedeng ibabayan basta-basta dahil may mga batas po na dapat sundin na meron pong maximum na dapat namin na ibaba ho yung mga presyo. Halimbawa po, yung Rolls-Royce na dating 35 million po yan ang simulan namin. Oo nga po. Pag hindi po yung nabenta, ang maximum minus 15 to 20% po yan. Then pag hindi naman po na i-auction, minus 15 to 20%. Hindi po namin pwedeng ilundag dahil bawal po sa batas yun. Very transparent po tayo dyan. Naka-livestream po yan eh. Kaya ho, pag ho magkakaroon ng failure, allowed naman ho kami na magkaroon po ng negotiation. Kaya lang iniiwasan ko po magkaroon ng negosasyon. Ang gusto ko po yung bidding ho talaga na open. Dahil sa negosasyon, kahit po matino po yung ating pamumuno po dyan at maganda po yung ating bidding. Pag negotiation, baka ho magduda pa rin ng tao dahil hanggang sa ngayon naman po alam ko na medyo mababa pa rin ho ang pagtitiwala ng ating mga kababayan sa BOC. So ginagawa ko po open bidding ho muna talaga. Pero naniniwala pa ako eventually mabebenta naman po natin yan. Meron bibili kagaya po nung unang sinubukan po natin. Meron po kagad na nabenta naman. Nakalikom tayo ng mahigit 30 million. Ngayon dito sana kung nagtuloy-tuloy nga po, merong mahigit 80 million po tayong makukuha sana. Plus more than 200 million, almost 300 million sa dalawang Bugatti. May mga nagpapakita ho ng interest. Alright. In fact, marami pong gustong bumili pero negotiation ka ako. Sumali muna sila sa bidding para kita ho ng mga kababayan natin na open po yung bidding, transparent. Okay. Commissioner, ito lang po yung balita kahapon at kaya yata nangunal ho dun sa press con ho kasi maraming nagulat na parang ibang estilo yung pagpapasok ng illegal drugs. Ano ba to? Nasa may frame nung container yung mga illegal drugs sa Commissioner kasi kung totoo ito mukhang, anyway, pagpupunta rito, darating sa ating mga pier, daungan, wala akong problema o airport man yan. Wala akong problema, marami tayong paraan. Pero paano ho iba nakalulusot? Mukhang meron ho bang ugnayan tayo sa ibang ahensya ng gobyerno para maiwasan natin, hindi na maitawid ng dagat itong mga gantong uri ho ng mga shipment, Commissioner? Tama po. Ngayon lang po namin naranasan yung nakatago sa mga bakal. Sa framing, yung pinakadingding, pinakasahig, may bakal po yun. Pag hindi po natin tinrabaho ng tama, hindi makikita yan. Kaya lang, meron po tayong dalawang bagay po. Meron po tayong magandang pag-ugnayan sa mga other intelligence communities po, other drug enforcement agencies ng mga ibang bansa. Sa pamamagitan po ito ng sarili naming Customs Anti-Illegal Drugs Task Force. At mas importante, yung pong PIDEA, yung Philippine Drug Enforcement Agency sa pamumuno po ni Retired General Gani Neres. Perlas ko po yan sa PMA no nag-aaral po kami, maayos po opisyal yan. So maganda po yung relasyon nila sa mga nagbibigay po ng mga impormasyon. Kasi po ang problema po sa illegal drugs, yung droga, sa kahapon po, shabu po yan po ay problema po ng buong mundo, hindi lang ng Pilipinas. Kaya nagtutulong-tulungan po tayo. Ngayon sa customs naman, meron naman po tayo kasi mga x-ray
dinadaan po natin sa X-ray yung mga ah, galing sa ibang bansa. Lalo na po yung mga tinatawag ng mga traders po. Naka-orange po yan. Ibig po sabihin ng naka-orange alert po sa amin yan. Dinadaan po sa X-ray yan. Pag meron po kami suspetsa, binubuksan po namin yan. Maganda naman po yung mga X-rays natin, X-ray machines. Subalit nagpapabili pa ho tayo ng mas makabagong mga X-ray po para mas mabilis po yung ating trabaho. At mas maganda. Kailangan tatagos talaga to siguro kasi pagkaba. Pero yung yung tanong ko po kanina, kung sakasakaling gawa ng paraan na hindi na makapasok, okay naman na meron naman tayong binibigyan na information at tulong na kinakailangan mula sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard, Commissioner. Opo ho. Maganda ho talaga ngayon ang pag-uugnayan po ng mga Very good. ibang ahensya. Dahil unang-una, mga personal ho kami magkakaibigan. Mm-mm. Mga nag-aral po kami sa isang eskwelahan, bukod doon kahit si Secretary John Vic Remulla, personal kami magkaibigan bago pa ho kami nasa pamahalaan. So yung pong personal friendship, naging tulay po yan upang maging mas mabilis yung mga institutional or interagency cooperation. Alright. Ako, Commissioner, marami pa akong gustong i-follow po dito. Di pa rin na pag-uusapan yung ating kampanya sa, ito shabu, illegal drugs. Meron pa tayong problema sa illegal cigarette. Dati pinapasok dito, may natuklasan, ginagawa na pala dito. Biruin nyo, klaseng development na at illegal. Commissioner, maraming salamat, sir. Ipa-follow po namin itong mga development sa mga kasong ating binabantayan ito. Thank you po sa inyo, sir. Good morning po. Salamat din po sa pagkakataon. Good morning po. Mga kapuso, si Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang inyo pong napakinggan.